Gusto ko lamang po kayong i-update sa mga nangyayari dito sa loob, mga kapatid. Nakakaano po kasi hindi na po nila pinapapasok yung mga pagkain, mga supply. Grabe Okay lang naman na kami. Hindi kami makakain, pero may mga bata po kasi. May Kaya mga nga. bata po, may mga matatanda po dito na may mga sakit na. Marami pong gustong tumulong. Marami pong gustong mag-donate, magbigay ng suporta sa lahat na nandito. Pero para na po hostage ang ginagawa nila sa amin dito. Yung mga bata po, hundreds po yung mga bata dito. Kawawa naman po. Kaya yung iba nagtatanong, bakit hindi nyo isuko si Pastor? Bakit tinatago ninyo? Ngayon alam nyo na kung bakit. Kung bakit hindi nagpapakita si Pastor. Kasi walang word of honor ang gobyernong ito. Correct. Wala po talagang Sinungaling. Wala po talaga silang law na sinusunod. Nakikita nyo po sa lahat ng videos ngayon, updated po kayo sa nangyayari dito sa Kingdom. Wala na kaming control dito. Sa scanner namin, ayaw nilang ipa-scan yung mga pinagpapasok nilang, hindi namin alam kung anong pinagpapasok nila dito. Tapos doon sa basement, hindi kami pwedeng pumasok, sila lang ang pwedeng gumalaw doon. Ganon. Malay ba namin kung ano yung pinagpa-plant nila doon? Kaya nga, tinataniman na kayo doon ng mga ebidensya. It's not what we are hoping, mga kapatid. We want peace over here. Sabi nila magiging maayos ang pag-search nila. Pero anong nangyayari? You are already invading our place. Correct. Our property. This is ours. Hindi ito sa inyo. Hindi ito sa mga PNP. Hindi ito sa iyo, Tore. At sa kung sino pa man nag-uutos sa inyo dyan. Yung mga bata dito, ano nga kainin ng mga bata? Wala kayong pakialam. Marami ng buhay yung nawala. Tapos magtataka kayo, ba't hindi nagpapakita si Pastor? Mas magandang hindi nyo talaga makita. Pastor, wag na wag po kayong magpapakita sa kanila kasi mga demonyo po sila. Correct. Kung kaya nilang pumatay nang wala lang sa kanila, kaya nilang gawin kahit kanino. Patayin yun nila si Pastor, sigurado Pastor, yan. huwag ka mag-alala because we will defend the kingdom properties. We will be here, hindi kami aalis dito. Kahit gusto nila kami lahat palabasin. We will not bow down in your injustice system, on your oppression, on your suppression and coercion. Correct. May ama na nakakita sa inyo. Kung hindi namin makukuha dito sa lupa ang hustisya sa langit, merong langit. At hindi kami takot mamatay. Actually, dito kami nagbabantay mismo sa kung saan gusto nyong i-implant yung bomba ng sinasabi ninyo. At gusto nyong pasabugin dito para lang punuhay sa mga heartbeat na narinig ninyo, mga walang kakwenta-kwenta. Heartbeat ng titik ni ni Sa inyo dito, pinapakain Tori. namin kayo, mga kapulisan. Ba't Tapos nyo ngayon, pinakain? supply na mga pagkain na para sa mga workers, sa mga batang nandito, pipigilan ninyo? Paano? Anong balak niyo? Papatayin niyo kami dito? Papatayin niyo yung mga batang umaasa? Masakit tignan eh. Masakit siya tignan talaga. Heartbreaking in our part. Siyempre, pati nga ako Walang kaabog-abog. Gusto niyong i-invade ang property? Wala kayong contribution dito. Kakapal nga mga mukha ng mga demonyo yan Tori na yan Pastor, maraming salamat po, Pastor. Kasi in spite of all, ang message of love gi-implant sa amin ni Pastor. Kasi kung hindi pa, matagal nang dumalak ang dugo dito. Correct. But we are always thinking of love. Even your enemies, do good to them that hate you. Yan ang in-implant sa amin ni Pastor. Naku, wag nyo nang gamitin yung implant ngayon. Lumaban na kayo. Kasi talagang binababoy na kayo dyan. Pati mga bata. Wherever you are right now, Pastor,
Di na, Don't surrender on this kind of evil forces that are abusing their authority. correct. We know that millions of angels are backing us up here in the kingdom, and we will never waver our faith. We will stand by the Son's side forever. Not just us, but the whole supporters of the Kingdom Nation. Maraming salamat po sa pagsuporta. It's just a short clip. Hindi ko lang talaga makaya na hindi magsalita. I just want to voice out, mga kapatid. Mga kababayan, maraming salamat po sa lahat ng sumuporta. Pasensya na po kung hindi po makapasok yung mga sinusuporta nyo, pagkain, tubig, at kung ano-ano pang medical na gusto nyong ihatid dito, pinipigilan po ng mga demonyong ito. Baka sila ang kumakain. But Ha? we know that we are always in the winning side. May milagro, may mercy ang Ama sa ating lahat. And we are hoping for the mercy that the Father will intervene in this very moment sa aming spiritual battle, mga kapatid. We know that the Father is always there. Salamat po, salamat po. Yeah. Kaya nga, ayaw nilang ipapasok, baka sila ang kumakain. Mga gutom na mga patay gutom na yung mga pulis doon Kaya nga, nakapagtataka ang bait-bait nyo kasi, sa totoo lang, mga KOGC members, wag nyo na kasing tratuhin ng kabaitan yan, kahit ano pa yung ini-implant ni Pastor Kibuloy sa inyo na kabutihan, demonyos, masahol pa sa demonyo ang kaharap ninyo. Masahol pa sa mga terorista yung mga pulis na yan. Kaya wag niyong tratuhin ng maayos, wag niyong pakainin. At yung tinutulugan nila, wag niyong bigyan ng mga unan, kumot, kung ano pa, blanket. Wag niyong bigyan ng mga hinayupak na yan. Patulugin niyo din sa sahig. Kung kayo natutulog, yung nasa labas ngayon, sa kingdom, na natutulog lang sa gilid-gilid ng garden, ganyanin nyo din sila sa loob, patutulugin nyo sa sahig. Huwag nyong bigyan ng unan at blanket at kung ano-ano pang mattress doon. Diyos ko po, maawa na kayo sa sarili ninyo, ginaganya na kayo, inaabuso na kayo. Wag na nyong bigyan ng kabaitan pa kasi masahol pa sa demonyo yung turi na yan, yung mga pulis na nasa loob. Hostage na nga kayo. Wala silang pakialam. Kung mga matitino pa ang utak ng mga yan, hindi pa yan mga demonyo, may awa ang mga puso niyan. Kahit ngayon, tingnan nyo, kahit pagkain, hindi nila pinapapasok. Ano na yan? Alam nilang maraming mga bata doon at mga matatanda. Don't tell me na hindi nila nakikita yun. Kagaguhan na yan. Pero talagang gusto nila kayong parusahan. Yan na yan. Gusto nila kayong parusahan para mayroong mayroong mag-give up na, mayroong mag-surrender. Yun siguro ang hinihintay ni Tory. Ang akala ni Tory, kayong mga members, magsasalita na kapag napapagod na o nagugutom na. Magsasabi na, andyan si pastor kung saan-saan. Tingnan nyo kung ganito ba ang klaseng law enforcer? Ganito bang klase ang mga pulis na pinagsumpaan nila to serve and protect? Protect the eye sa mga demonyo. Protect pala doon sa nag-utos ng mayroong 30 million. Protect pala sa isang amo nilang bangag. Yun. Kaya kayong mga taong bayan, tatandaan natin, hindi na NPE kalaban ng mga pulis o kung ano, taong bayan na ang kalaban dahil itong ginagawa nila sa inyo, mga saki o GC. Pati kami na mga taong bayan na nanunood, halos maiyak-iyak kami, nasasaktan po kami sa ginagawa nila sa inyo. Kaya gigil na gigil kami na nakikita namin tong ganitong pang-aabuso. This is abuse of power na talaga to. Pangbabastos sa inyo, pambababoy sa inyo. Yun.
Pero ganito yun sa totoo lang, KOGC people, last year pa po ito, pinapasabog ni Maharlika. Kasi ako nakasubaybay ako sa mga video ni Maharlika. Last year pa po ito, November. Nagsasabi si Maharlika, Pastor Kibuloy, mag-iingat ka kasi tatargeting kanila. Tataniman ka ng mga kaso, kung ano-ano, bubuhayin yung kaso mo. Gagawa sila ng fabricated na mga kaso. Ayan, di nagkatotoo. Kaya masyadong lumalalim ang paniniwala ko sa lahat ng mga pinasabog ni Maharlika. Yung mga info na pinasabog ni Maharlika, naniniwala talaga ako niyan dahil nasa loob yan ang mga informer niya. Tapos, after that, sinasabi niya, after kay Pastor Kibuloy, titirahin ang mga Duterte, si PRRD, si Sara, o di, nagkatotoo, di ba? Tapos sabi niya, na gigipitin ang KOGC dahil daw, utos daw yan ni Lisa Marcos, na iimbarguhin, kukunin nila yung property ni Pastor Kibuloy dahil naiinggit siya sa ganda, naiinggit ang demonyang butod. Yun ang pasabog ni Maharlika noong last year, November pa yan. Natatandaan ko talaga lahat ang mga pinagsasabi ni Maharlika about sa Kingdom of Jesus Christ na gagawin ng gobyernong ito. Sinasabi niya na yan na gustong angkinin ng gobyerno, kukunin daw ang mga property ni Pastor Kibuloy. O ngayon, anong ginagawa? Naniniwala kasi kayo. Pinapapasok kasi ninyo kahapon. Sana nakipaglabanan kayo, hindi nyo pinapapasok ang hinayupak na demonyong Tory na yan. Dahil, labag sa batas yung ginagawa niya, di magpatayan. Di naman kayo mga takot. Lumalaban naman kayo, magpatayan na. Madugo. Sinabi na yan ni Tory. Mas madugo pa daw noong hearing ata yun sa Senado. Na mayroong second wave. Ngayon pumasok talaga sila. Buti na lang pumayag kayo na pinapapasok sila. Ay kung, Diyos ko po, ganito lang yun maghiganti kayo. Yung mga nasa labas, ganitong gagawin ninyo. Yung mga members na nasa labas na tutulog sa garden, puntahan nyo nga yung mga bahay ng mga kapulisan na yan. Hanapin nyo. Doon kayo matutulog sa mga bahay ng mga pulis na yan. Doon kayo, tabihan nyo yung mga asawa nila or yung mga anak nila. Doon kayo. Hanapin nyo yung mga bahay ng mga kapulisan na yan kasi pinapalabas kayo, natutulog kayo sa labas, tapos sila natutulog sa loob. Hanapin yung mga kabahayan nila, doon kayo matulog sa bahay nila. Doon kayo maliligo, bastusin nyo rin yung mga asawa nila or mga anak nila. Doon kayo. 'Di ba? Hinaharas kayo, wala silang pakialam, ang daming mga kabataan diyan na na-trauma, marami nang namatay, marami nang inaatake. Wala silang pakiramdam. Diyan na siguro sila masasaktan pag yung minamahal nila sa buhay nila ang babastusin din ninyo. Yun. Kaya mga MNLF, tumulong na po kayo. Punta na po kayo doon sa KOGC. Tulungan nyo na po sila. Sobra na po itong pang-aapi. Pati pagkain. Pinutulan na daw pati sila ng ilaw at tubig. Tingnan nyo kung baano sila. Grabe. Hostage na nga talaga ito Grabe ka. Humanda ka, Tory. Magre-retired ka. Baka wala ka nang makain. Pag retired mo, patong-patong ang kasong haharapin mong hinayupa ka. Titingnan natin kung si Abalos o si Bangag na amo mo, pakakainin yung mga anak mo. Sobra ka, abusado ka, walang hiya ka, demonyo kayo. Tama ka, girl. Mga demonyong pulis yan. Kaya buti na hindi talaga mag-surrender si Pastor Kibuloy.
Dahil wala nga silang nararamdaman na kahit nasa harapan ni Tory, namatay yung mga kabataan na inatake o natirgas, si pastor pa kaya, na sa tingin nila si pastor ay isang terorista. Kakahiya kayong mga pulis kayo, mga hinayupak kayo. Oh, human rights. Nasaan na ang kayong mga human rights? Bakit tahimik kayo, mga jutang ginimis ninyo? Tahimik ang lahat ng nasa gobyerno ngayon. Sabi pa nga ni Maharlika, puro na nasungal-ngalan, mga bayad. Ang mga, mga kaluluwa. At kayo, mainstream media, please lang huwag niyong baliktarin ang mga issue, ang mga binabalita ninyo. Huwag niyong palabasin na ang mga member ng QOGC ang nananakit ng mga kapulisan. Tandaan nyo, sino ang lumabag sa batas na pumapasok na walang search warrant, warrant of arrest lang na hindi pa naka-address doon, naka-address pa sa Cavite, sa Cavite ata yun, o Pasig. O Pasig ba yun? Panluluko, panggagago. Wala kayong mga respetong mga baboy kayo, mga hinayupak kayo ng mga pulis kayo. Tingnan nyo, ang dumi-dumi na ng Kingdom of Jesus Christ, ang toilet. Diyos ko po, nagbabara na yung mga ihi nila doon sa CR. Nakita ko talaga. Kahit yan, hindi nyo ma-flash, hindi kayo maka-flash sa dumi ninyo. Nagpapakita lang kayo ng mga salot talaga kayong mga pulis. Mga wala kayong mga disiplina sa sarili ninyo. Mga dugyot kayong pulis. Ganyan ba ang ginagawa ninyo? Ganyan ba ang toilet ng bahay ninyo? Ganyan ba kadumi? Inumin nyo yung mga ihi ninyo. Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Grabe talagang pambababoy ninyo. Grabe, ang dumi-dumi, nakakasukat tingnan yung mga CR. Nagbabara yung mga ihi nila na nagyilo-yilo na. Daig pa may mga kanser ang mga hinayupak. Sana nga, mga kanser kayo. Darating din ang karma sa inyo. Karmahin din kayo. Aatakihin kayo ng mga rebelde or ISIS. Pilipino magpalakpakan sa inyo. Dati naaawa kami na namatay yung SAF 44 na pinatay ng mga BFF ba yun? O MNLF ba yun? O Abu Sayyaf? O sino yung pumatay doon na ng SAF 44? Naaawang-awa kami sa inyo. Pero ngayon, pag kayo ang matulad ng SAF 44 na namatay, tuwang-tuwa ang taong bayan. Yan ang tandaan ninyo. Kalaban na kayo ng mga ordinaryong mamamayan. Kasi yan ang pinapakita ng gobyernong bangag na ito. Gobyernong cocaine user. Mga bangag. Mga walang hiya. Nakapal ang mukha ninyo. Hindi na kayo naawa sa mga member ng KOGC na hindi naman sila kasali doon sa warrant of arrest ninyo, mga hinayupak ka mo. Ikaw, Toryrista, na praning na yung utak mo. Sabihin ko sa'yo, kung nasaan si Pastor Quiboloy, alam ko, kasama ko, dito kami sa Haven. Okay, Tory? Napraning ka na. Baka bangag ka. Praning na yung mukha ka pang talagang mukhang satanas. Mas gwapo pa si Diwata kaysa mukha mo. Sabi nila mukha ka ni Diwata. Gwapo pa si Diwata kaysa sa iyo, Tory. Ikaw, halata talaga, kitang-kita talaga yung sungay ng demonyo na nasa ulo mo ba? Yan yun. Praning. Desperado. Kasi sabi pa ni Bro Katiel, pag nakuha daw nila si Pastor Quiboloy, magiging 30 million daw ang bayad, ang bounty. Desperado sa 30 million, ipalunok nyo nga sa mga kapulisan niya ng 30 million. Isa pang abalos, sinungaling. Mga sinungaling kayo. Yang spokesperson ninyong isang sinungaling. Huwag kang magpalabas ng mga issue mo na kaawa-awa yung mga pulis mo. Kaawa-awa yung mga pulis mo kasi kinakawawa ni Tory. Yan ang katotohanan.
Ginagamit ni Tory ang mga pulis ninyong walang kain. Hindi nyo pinapakain. Hindi nyo binibigyan ng tubig. Wala na nga mga ligo. Mga mabaho ng mga pikpik, mabaho na ang mga titi. Sabi pa ni Bra Katiil, mabaho ang mga putok. Oh. Ayan, kasi kayo, yung mga pulis dyan, kung mayroon pa kayong mga dignidad, mayroon pa kayong mga prinsipyo, alam nyong mali, sana tumindig kayo. Hindi kayo sumusunod sa utos ng demonyong Tory na yan. Bakit? Natatakot kayo tanggalin? Kasi daw yun ang panakot ni Tory. Tatanggalin kayo, hindi kayo bigyan ng sweldo, sahod ninyo. So what? Bakit? PNP lang ba ang matrabahuan ninyo? Ang dami namang matrabahuan eh. Kasi ang akala ninyo, pag tumindig kayo, magpatuloy-tuloy pa ba yung Tory na yan? Pag tumindig kayo, magkaisa kayo, kayong mga pulis na may mga prinsipyo na ginagamit ni Tory dyan, na alam nyo na mali na yung ginagawa ni Tory, tumindig kayo, magsabay-sabay kayo, umalis kayo dyan, at mag-report kayo sa mga mayor or sa governor ninyo, doon kayo mag-report o sa Supreme Court, punta kayo doon at i-report nyo si Tory na ang lahat ng ginagawa niya ay pang-aabuso. Ang akala nyo, magpatuloy-tuloy pa yung Tory na yan, mag-isip-isip din kayo. Kasi pag binulabog ninyo ang kagaguhan na ginagawa ni Tory dyan, manindigan kayo sa katotohanan, makasuhan, makulong yung Tory na yan. Hindi na yan ang general ninyo. Baka makabalik pa kayo sa serbisyo. Baka may balor pa kayo na medal. Kasi mga matitino kayo. Gamitin yung mga utak ninyo, huwag kayong matakot. Gamitin ninyong prinsipyo ninyo, dignidad ninyo, dahil yan ang sinusumpaan ninyo to protect and serve the people. Hindi na mag-serve kayo sa isang bangag at praning na Tory. Yun. Wala kayong mga panindigan, wala kayong prinsipyo. Nagpapagamit kayo kahit alam ninyong mali na ang ginagawa ni Tory. Ngayon, hinuhostage nyo sila sa loob. Pati pagkain, hindi nyo pinapapasok. Mga walang hiya kayo. Alam nyo, ang daming bata sa loob. Ang daming mga matatanda. Baka si Tory ang kakain yan. Ibibigay niya ang mga pagkain sa mga kapulisan niya sa loob. Huwag nyong pakakainin. Huwag kayong magpakabait. Gantihan din ninyo yung hinihigaan nila. Kunin ninyo yung may mga foam. Kung binigyan nyo sila ng mga unan o kumot o blanket, kunin ninyo. Huwag nyong bigyan, pahigain nyo sila sa sahig. Titingnan ninyo yung mga kasamahan ninyo na hindi nila pinapapasok na natutulog sa gilid-gilid, nandoon sa garden natutulog kung saan-saang gilid ng karsada. Hindi ba masakit yan? Tapos inaayos nyo pa yung nasa loob? Ay nako, kaya kayo, inaabuso kayo ng todo ni Tory dahil alam ni Tory na ganyan kayo nagtrato sa kanila, mabait pa rin kayo. Diyos ko po, huwag nyo nang gagamitin yung ini-implant ni pastor sa inyo for once lang. Kasi ginaganyan na kayo, binababoy na kayo, dapat magising na rin kayo sa katotohanan. Babuyin nyo rin sila. Huwag niyong bigyan ng tubig, huwag niyong bigyan ng pagkain. Bakit? Binababoy na kayo, sinisira na yung magandang palasyo na kingdom ninyo. Magpakabait pa kayo sa... Diyos ko po, buti na lang hindi talaga ako member ng kingdom. Kaya kung membro ako ng kingdom talaga, lalabas talaga ang sungay ko kahit mabait ako pag mabait. Pero pag demonyo na ang kaharap ko, nako. Baka yung sungay ng demonyo, 2 lang sa akin, lalabas 4 na sungay ang lalabas sa ulo ko. Kung ano yung pinaparamdam mong sakit sa akin, ipaparamdam ko din yan sa iyo. Ganyan talaga ako. Kaya, human rights, nasaan na kayo? Nabusalan na ba yung mga titi at mga bibig ninyo ni Lisa? Bakit tahimik kayo? Ang daming nilabag dito ni Tory na human karapatang pantao. Daming mga kabataan. At tandaan mo, Tory, yung mga pulis mo na nagpusas-pusas, huli-huli kayo. Yung matanda, tinaniman ninyo ng kutsilyo. Huli kayo sa video.
Tinaniman nyo ng kutsilyo. Habang nagpusas, yung isang pulis kunyari, magpakuha-kuha, payuko-yuko, pakuha-kuha ng video, yun pala nilagay na ang kutsilyo. Bulabog kayo sa demonyohang kagaguhan ninyo. Mga walang hiya kayo, mga salot, mga bulok. Sabi pa ni Captain Dado, PNP mga bulok, no, organisasyon. Sabi pa ni Captain Dado, bakit kayo ang mga bulok? Bakit kayo ang problema ng Pilipinas, problema ng bayan? Bakit? Sino ba ang mga sindikato? Di ba kayo mga pulis? Sabi ni Dado, sindikato sa pugo, sindikato sa kidnapping, sindikato sa droga, kidnapping, ransom. Di ba kayo ang mga sindikato? Puro pulis, karamihan. Puwera lang sa mga mababait, Puwera lang sa mga matitino. Ang sinabihan ko dito yung mga demonyo. Kaya ang tawag sa inyo mga PNP na mga bulok at mga salot. Tama si Captain Dado. Kayo ang leader. Kayo ang mga involved sa lahat ng mga kagaguhang nangyayari sa bansa natin. Mga pulis, dahil galing kayo sa Philippine Constabulary na carry out yung nakirid sa inyo. PC pala kayo dati. Philippine Constabulary. Tapos pinalitan ni Ramos ng Philippine National Police, demonyo. Yun. Tama talaga si Captain Dado. Kasi yung pinapakita ninyo mga asta demonyo kayo, akala ninyo, may araw din kayo. Tatanda ka rin, Tori. Magre-retired kayo. Tingnan lang natin kung mayroon pa ba kayong makukuhang mga retirement ninyo. Kung ang kaso ninyo patong-patong na, baka iiyak kayo. Baka iiyak kayo. Yan lang yan. Mga walang hiya kayo. Sana pag kinakain ninyo, yung mga pagkain na para sa mga bata na hindi ninyo pinapasok, pag kinakain ninyo dyan sa loob, mabulunan kayo, matsok kayo, at matigok kayong lahat, mga kapulisan sa loob ng kingdom dyan. Lumayas na kayo dyan. Kapal ng mukha ninyo, mga walang hiya kayo. Kapal ng mukha ninyo, demonyo kayo. Ang paningin ng mga tao ngayon, demonyo ka mo, masahol pa kayo sa mga demonyong mga walang hiya kayo. Kung gagawin yan sa pamilya ninyo, sa bahay ninyo, matuwa ba kayo? Illegal ang lahat. Nilabag mo lahat, Tori. Ang lahat ng batas. Wala kang sinusunod. Kupal ka. Matanda kang, pangit ka. Nayupa ka.